Good morning mga kababayan! Nakakagulat kung paano nagagawa ng ilang content creators na tawaging stupid ang batas ng Pilipinas nang may kasamang yabang. Pero ang totoo, ang sarili nilang maling interpretasyon sa batas ang ibinubunyag nila sa publiko. Sabi nitong si Gabe Pineda, eto, stupid daw na 24 senators pa rin ang basihan ng threshold kahit may nakakulong o missing, no? Pero sandali lang ha, bago ka magpahayag sa harap ng kamera, nagbasa ka ba talaga ng Constitution, no? Huwag mong lituhin ang mga tao, Gabe. Basahin mo ang saligang batas, okay? Malinaw ang nakasulat. 2/3 of all the members of the Senate. Hindi sinabing 2/3 ng mga artistang dinala sa trial. Hindi sinabing 2/3 ng mga nakaupo lang sa kwarto, 'di ba? Ang batas ay nakadesenyo para sa kabuuang 24 na inilahalal na senador. Ang matematika doon ay laging 16 na boto para sa conviction, no? So kung hindi mo maintindihan ang simpleng konsepto ng full membership ng Senado, ang problema ay saan? Nasa maling logic mo, hindi sa batas ng Pilipinas. Okay? Isipin mo ang logic mo, Gabe. Kung bababa ang threshold tuwing may absent o nakakulong, napakadali para sa sinumang administration na magpakulong o mag-ipit ng mga kalabang senador para lang mapababa ang kailangang boto at madaling mapatalsik ang isang pinuno. Okay? Ang higpit ng batas ay proteksyon laban sa pang-abuso ng kapangyarihan. Ang bawat senador na hindi makaboto dahil nakakulong o missing ay hindi pabor sa conviction. Ito ay de facto na pabor sa acquittal dahil mas mahirap maabot ang 16 votes. Okay? So wag nating hayaan mga kababayan na mabaluktot ang realidad dahil lang sa kawalan ng tamang impormasyon at paghahabol sa views. Okay? At sa huli mga kababayan, ang ganitong klaseng pag-uugali ay paalala sa atin ng mga nakasulat sa banal na kasulatan. O magagalit na naman kayo kasi nagsasalita na naman ako tungkol sa Bible. Pero sabi sa Proverbs chapter 18 verse 2, a fool hath no delight in understanding. Ang mangmang ay walang kaluguran sa pag-unawa, but that his heart may discover itself. Kundi maipahayag lamang ang kanyang sariling opinion. No? So ganyan ang nakikita natin sa mga taong mas gustong mag-ingay sa social media kaysa magbasa at umunawa ng katotohanan, mga kababayan. Sabi rin sa Lucas chapter 6 verse 39. Anong sabi doon? And he spake a parable unto them. Can the blind lead the blind? Maaari bang akayin ng bulag ang kapwa niya bulag? Shall they not both fall into the ditch? Hindi ba pareho silang mahuhulog sa hukay? So, mga kababayan, kapag hinayaan nating ang mga mapanlinlang at maling impormasyon ang mag-akay sa ating lipunan, buong bansa ang madadamay sa maling direksyon. Okay? So huwag tayong magpadala sa emosyon at mapanlinlang na retorika, mga babayan. Alamin ang katotohanan, igalang ang batas, at maging mapanuri sa bawat salitang lumalabas sa ating mga screen. Ciao!